po ng ating opening prayer, prepare po natin ang mga special number, ang group singing, at ang solo. Okay, tayo muna ay manalangin, tayo tumayo. Okay, let's pray. Okay, aming Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, salamat po sa bawat piraso na tinipon niyo po dito sa plaza po, Lord. We are praying, O Lord, na ang kalooban niyo ang muli pong manguna. And we are praying, O Lord, na sa mga oras pong ito, ang anuman paggawa ng kalaban ay ito po ay sawayin nyo. And we are praying, O Lord, na sa programa pong ito ay patuloy na may pangaral ang inyo pong salita po, Lord. Help us, O Lord, maging ang mga ngaral na magbabahagi po sa amin po, Lord. At sa kabuuhan ng programa, samahan niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, makakaupo na po kayo. Dito na po ang group singing. Okay, muli. Kami ay nagpapasalamat sa inyo, ano? So maya-maya, meron kaming konting ibibigay po sa inyo. Ano? And at the same time, syempre meron ding salita ng Diyos. Okay? So, yun na po ang ating gagawin po ngayong hapon. Ano? At same thing. Okay. Habang inaantay natin yung magbibigay ng natatanging bilang na grupo ay kami ay nagpapasalamat sa inyo mula sa amin. Okay. So yung grupo naman namin, kami po ay yung mga nauna po kanina, sila ay mga taga Maynila. Ano? Kami naman ay mga taga Camarines Norte. So dumayo pa talaga kami dito para makasama din kayo. Ano? So ngayong maghapon, dito kami. And then sa susunod, sa ibang lugar din po kami. Pero sa lugar pa rin ng Caramora. Ano? So yun po ang ano po natin dito. Programa ngayon. Okay. So I think handa na po sila. Halika kayo dito. Sa malay
Okay, maraming salamat sa natatanging bilang po niyan. Okay. So ngayon ay dadako mo rin tayo sa isa pang natatanging bilang, ang solo. And after this, ay ihanda natin ang ating mga sarili, ano, para sa pakikinig na salita ng Diyos. Okay? Halika, Sister Renzi. Magandang hapon po, ako po ay aawit para sa inyo at para po sa Panginoon. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Kalungkot ay pauwiin mo ngayon. Huwag nang magpaliban, huwag kang mag-alilangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Thank you po. Okay, maraming salamat. Ang sabi doon sa awitin, kung inyo pong hinihimay-himay yung awitin, sabi po doon, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ako'y naniniwala na kung bakit tayo naririto ngayon, kung bakit kayo naririto ngayon, dahil yun talaga ang pinagkaloob ng Diyos na mangyari po ito sa atin. Amen po? So, ngayon, hindi na po tayo magpapakatagal-tagal. Tawagin ko na po ang insayero po natin ngayon, si Pastor Freddy. Hali po kayo mula pa po sa bayan ng Campalonga, doon po sa Camarines Norte. Okay po. Ay po po. Sa mapagpalang hapon po sa bawat isa. Ako po, 10 ng aming mga kasama ay nagpapasalamat sa pamunuan ng barangay na ito at maging sa mga mamamayan po ng barangay na ito. Mapagpalang hapon po sa bawat isa. Ngayong hapon ay hindi po ako gaanong magtatagal. Meron lamang po akong 2 salita na bibigyang diin at daan sa ating pong kalagitnaan.
Okay? Sa aklat po ng Epeso, kabanata po ay 2, ang talata po ay 4, ay ganito po ang ating mababasa. Sabi po ng banal na kasulatan, ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Una po na aking bibigyang daang salita ay yung pong salitang awa, yung pong awa ng Diyos. At sa talatang 8 naman po ay may kita po natin at mababasa, sabi po dito sa talatang 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Pangalawang salita po na akin pong bibigyang diin at daan ay yung pong salitang biyaya. Una po ay yung awa, at pangalawa ay yung salitang biyaya. Subalit bago po natin gawin ang bagay na yan, tayo po'y humingi ng gabay sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon na nasa langit, unang-una ay ang pasasalamat at pagpupuri ay ibinibigay namin sa iyo sa pagpapahintulot na mangyari ang ganitong pagtitipon sa lugar na ito. Salamat po sa naging protection mo sa buong maghapon, sa mga bagay na aming ginampanan, sa medical mission and dental mission na nangyari kanina, sa mga naging beneficiary, Panginoon, maraming salamat po. At sa mga gumampan ng gawain, ay maraming salamat. Nasasalamatan ko din po ang bawat isang narito ngayon na meron pong bukas na puso na nagpaunlak na dumalo sa ganito pong gawain, na ang tanging layunin ay maitaas ang iyong dakilang pangalan at maihayag ang iyong katotohanan na nagmumula sa inyong salita. Kami po'y gagabayan mo sa pagtitimpong ito mula po kanina hanggang ngayon, at maging sa aming pagtatapos ay sasamahan niyo po kami, sapagkat ang aming pong tanging hiling at dalangin, makakita kami ng mga tao at kaluluwa na magtitiwala at susuko ng lubos sa iyo, na sila po'y maligtas at magkaroon ng tunay at totoong relasyon sa iyo. Ito po ay aking panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ako po'y nangangako sa inyo na ako po hindi gaano magtatagal. So dalawang salita po ang ating bibigyang diin at daan sa ating pong kalagitnaan ngayong hapon po ito. Una po ay yung salitang awa. Okay? So may kita po natin sa talata na aking pong binasa sa aklat ng Epeso, kabanatang 2, talatang 4, sabi dito, na dahil sa awa ng Diyos sa atin, okay, na tayo ay kanyang inibig. So, yung pong salitang awa, ang ibig sabihin po ng salitang awa or yung salitang mercy ay ang Diyos po ay hindi ibinigay sa atin ang bagay na nararapat para sa atin. Okay? So, yung pong salitang awa, meron pong bagay na nararapat na ibigay ang Diyos sa atin, subalit hindi po niya ito ibinigay sa atin. Ano po ang bagay na nararapat sa atin? Tayo po ay nararapat na hatulan ng Diyos. Bakit po? Sapagkat tayo po bilang tao ay makasalanan. Ang sabi po ng Roma, kabanatang 3, talatang 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sa talatang 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. So ibig sabihin, ikaw po at ako ay makasalanan sa harapan ng Diyos. At sa aklat po ng Roma, kabanatang 6, talatang 23, sabi po doon, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mga kaibigan at mga minamahal, meron pong dalawang uring kamatayan. Ang una po ay ang pisikal na kamatayan, at ang pangalawa po ay ang ikalawang kamatayan, ang spiritual na kamatayan. Ang pisikal po, ito po yung paghihiwalay ng ating kaluluwa sa ating katawan. Ito pong kaluluwang may buhay na nakatira po dito, yun po ang tunay na ako. Yung pong nakatira sa inyong katawan, yun po ang tunay na kayo. Kapag ang tao po'y namatay, ihiwalay yung kanyang kaluluwang may buhay sa kanyang katawan, at ito pong katawan na ito ay ilalagay sa kabaong, ililibing, mabubulok, at babalik sa alabok. At yun po ang sinabi ni Job, na alalahanin mo tao na ikaw ay nagmula sa alabok at sa alabok ng lupa ikaw ay uuwi. Ganun po yun. Yun yung unang kamatayan. Yung pong kaluluwa na yun ay haharap sa makapangyarihang Diyos, at dahil po siya ay makasalanan, siya po ay mapapahiwalay sa presensya ng Diyos magpakailan-kailan pa man, at siya po ay ibubulig sa nagbiningas na lawa ng apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Apokalipsis 21,
8. So yun po ang bagay na nararapat sa atin dahil tayo po ay makasalanan. Tayo po ay nararapat na tumanggap ng hatol. Tayo po ay nararapat na tumanggap ng parusa. Subalit dahil po sa awa ng Diyos, ayon po dito sa ating binasa, ay hindi ibinigay sa atin ng Diyos ang hatol na yon. Kundi, sabi doon sa talatang 8, sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. So ano naman po ang biyaya? Ang biyaya po, mga minamahal at mga kaibigan, ito naman po ay ibinigay ng Diyos sa atin ang bagay na hindi natin dapat na makamtan. Ano po yun? Yun po yung langit. Bakit? Kasi tayo po ay makasalanan. We do not deserve heaven. Hindi po natin deserve ang langit. Kasi sabi ko po sa inyo kanina, makasalanan tayo. Deserving tayo ng impyerno. Deserving tayong mahatulan. At walang pong makakapagsabi sa atin na tayo ay walang kasalanan. Pag sinabi natin yan, dinadaya natin ang ating sarili. Pag tayo isang beses na nagsinungaling, ang tawag sa atin sinungaling. Isang beses tayong magnakaw, tayo ay tatawagin magnanakaw. At bukod po doon, tayo po ipinanganak na meron po talagang natural isang makasalanan. Kaya yung ating mga anak, kahit hindi mo turuan along the way, natututo silang gumawa ng mga maling bagay sapagkat nananalaytay sa ating pagkatao ang pagiging makasalanan. So we do not deserve heaven. Pero dahil po sa biyaya ng Diyos, tayo po ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na makarating ng langit sa paanong paraan. Sabi po dito, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Pag sinabi po kaloob, regalo. At ang isang regalo, ito po ay pinaghihirapan ng iba para mapasa iyo. Okay? May nagtrabaho dito, ibinigay sa iyo ng libre. May naghirap dito para mapasa iyo ng libre. So, ibig sabihin yung kung pagpunta sa langit ay hindi po libre. May nagbayad. Sino po yon? Yun ay ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Dahil sa kanyang matinding pag-ibig sa atin. Sabi ng Biblia sa aklat ng Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Siya ay nabayubay sa krus, namatay, inilibing at nabuhay na magmuli, makaraan ng 3 araw, umakyat sa langit upang nasa ganon magkaroon ng kabayaran at kapatawaran ang ating mga kasalanan. At ang sabi ng Biblia, at ang sino man na mananampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak doon sa walang hanggang kaparusahan ng impyerno, bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So hindi, yung pong awa, hindi mo tatanggapin yung parusa, at yun naman pong biyaya, yung langit na hindi natin deserve, ay ibibigay niya sa atin sa sino mang mananampalataya at magtitiwala ng lubos sa ating Panginoon. Ngayong hapon, bago po ako magpaalam, ano po ba ang pananampalataya? Pwede ba akong pahiram saglit? Kuya, ito po. Okay. Kayo ba'y naniniwala ito po'y upuan? Oo o hindi? Ako din po, naniniwala din po ako upuan ito. So pare-pareho po tayong naniniwala na ito po'y upuan. Naniniwala po ba kayo pwedeng umupo po dito? Pwede. Naniniwala din po ako pwede dito umupo. So ibig sabihin tayo po ay may common na paniniwala. Ay naniniwala tayong ito'y upuan, naniniwala din po tayo na pwedeng umupo dito. Pero ang pananampalataya po'y ganito. Inilagay ko po yung aking sarili sa bagay na aking pinaniniwalaan. Kayo po ba'y naniniwala na si Jesus ay tagapagligtas? Kung kayo po'y naniniwala na si Jesus ay tagapagligtas, ang kailangan nyo po ay ilagay nyo ang paniniwala na yan sa pananampalataya. Ipagtiwala nyo po ang inyong sarili sa Panginoon. Sabi nun, ang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan at mga minamahal, si Kristo po ang daan patungo sa langit. Juan 14:6, sumagso at sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang paroroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang Panginoon po may sabi. Ngayong hapon, kaya niyo po bang ilagay bilang hamon ko po sa inyo yung bagay na inyong pinaniniwalaan sa pananampalataya?
Kung paano kayo po naniniwala na yung upuan ay upuan nga. Kung paano kayo naniniwala na yung upuan ay pwedeng upuan, ang pananampalataya po ilalagay mo ang iyong sarili sa bagay na iyong pinaniniwalaan. Doon mo lang mararanasan na pwede nga palang upuan mo. At yun ay isang tunay at totoong upuan. At mararanasan nyo rin po na si Kristo ay totoong tagapagligtas once na ipinagtiwala nyo po ang inyong buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Bago po ako magtapos, sino po sa inyo magtataas ng kanang kamay at sasabihin, Pastor, ngayong hapon nais kong pagtiwalaan ng Panginoon sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Papanalangin ko po kayo. Okay? Salamat po sa mga kamay na yan. Salamat po sa mga kamay na yan. Okay, maraming salamat po sa mga kamay na yan. Ang tawag po dyan pananampalataya. Maaaring tayo po'y may paniniwala, iba po ang pananampalataya. Dinemonstrate ko po sa inyo kanina. Si Kristo po'y tagapagligtas, nais Kanyang iligtas, ilagay mo po ang iyong sarili at ipagtiwala mo sa Kanya sa oras na ito. Tayo po'y kung maaari, yumupo, pumikit, at sa inyo na mga nagtaas ng kanang kamay, maaari po ba kayo ay sumama sa akin sa isang panalangin sa oras na ito? At ang panalangin po ito ay gawin niyo pong bukal sa inyong puso ng meron pong pananampalataya. Narito po ang panalangin. Makapangyarihang Diyos na nasa langit, salamat po sa inyong anak na si Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, namatay, inilibing, at makaraan ng 3 araw ay nabuhay na muli upang ako ay tubusin sa aking mga kasalanan. Sa oras ko ito, ako ay nagsisisi sa aking mga kasalanan at pinagtitiwalaan ko siya sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hindi ko po alam kung sino po sa inyo ang totoong nanalangin ng taimtim ngayong oras na ito. Pero isang talata po ang hayaan niyo pong iwan ko sa inyo bago po ako tuluyang magpaalam. Sabi po ng Juan, Kabanatang 1, talatang 12, datapwat ang sino man sa kanya'y nagsisampalataya ay pinagkalooban niya sila ng kapangyarihan. Anong uring kapangyarihan po ang ipinagkaloob ng Diyos? Sabi yun, sila ay pinagkalooban niya ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. So sa mga tumanggap po at totoong nagtiwala sa Panginoon, ang sabi po ng banal na kasulatan, kayo po'y binigyan ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Hindi po relihiyon ang tawag doon. Ang tawag po doon, relasyon. Ang Diyos ay naging tatay niyo po sa oras na ito, kayo po ay kanyang inaring ganap bilang kanyang anak. Parang katulad ng anak ni ate. Yung anak niya, nagkasala sa kanya. Nakagawa ng isang mabigat na kasalanan. Lumayas, umalis, at nagpakalayo-layo. Isang araw sa mahabang panahon, bumalik sa kanya at sinabi, Ma, ako ay nagsisisi, patawarin mo ako sa aking kasalanan. Tanong, patatawarin niya po ba o hindi? Patatawarin niya. Sapagkat yung katotohanan po na meron silang relasyon. Anak niya at siya'y magulang. Ngayong oras po ito, sabi po ng Biblia, ang sino mang nagsitanggap kay Jesus ay pinagkalooban niya sila ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. Kung kayo po'y anak na ng Diyos, pag kayo po'y namatay, saan po kayo uuwi? Pag humiwalay po kayo sa katawang lupa na ito, itong katawang lupa na ito, nilibig, mabubulong, babalik sa alabog, pero yung kaluluwa, saan po ito? Sa piling ng iyong Ama, doon sa langit. Maraming salamat po at magandang hapon sa bawat isa. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa bawat isang narito. Patuloy niyo pong pagpapalain ang lugar na ito dahil po patuloy na magpapalago ng salita ng Diyos sa puso ng mga taong nakapakinig ng mensahe ng kaligtasan sa oras na ito. At ngayon po hapon, Panginoon, hindi ko po kilala kung sino po ang tunay at totoong tumanggap sa iyo. Kayo po ang nakakakilala at nakakabatid sa kanila. At simula po sa araw na ito, Panginoon, bigyan niyo po sila ng pagkauhaw sa pag-aaral ng inyong pong salita. At
Nawa ito po ang maging simula ng kanilang buhay, paglalakbay bilang isang mananampalatayang Kristiyano na may relasyon sa iyo. At tuloy niyo pong iingatan ang bawat isa at maging ang protection niyo po ay patuloy niyong igagawa sa bawat isang narito ngayon. Ito po ang aking panalangin, Ama, nang may pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. Sana'y naging malinaw, yung patungkol sa kaligtasan. Okay? So, wala po kaming ibang hangad, kundi yun lamang po ang may bigay po namin sa inyo, yung isa sa pinakamahalaga, yung patungkol sa kaligtasan. Okay, so tayo ay hindi na magpapakatagal-tagal. Yung mga bata, nais ko munang tumayo, itong mga lahat ng bata. Yan. Lahat ng bata. Dito kayo. Yan, sige. Ilan kayo? Sige. Sister Nancy, pakibilan sila. Okay, and then the rest. Church, ilan sila? Okay. About 39 daw. plus si tatay. Okay. Kasya. Sige. So, kayong mga adult, ang gagawin po natin ay kayo po ay makakatanggap ng meron po tayo dyan na simple na pansit. At least meron kayo pag-uwi nyo, may bitbit kayo na pansit, maluluto nyo sa bahay nyo. And at the same time, meron dyan Bible, dalhin nyo rin sa bahay nyo. Pero yung Bible, basahin nyo po. Basahin nyo po. Sana ito yung umpisa para patuloy kayo sa paglago, especially sa larangan ng pagbabasa ng salita. Po. So, sige, pakibigyan sila dito. Tagi-isa lang. Yan. So, bukod dyan, sa pagkain na yan, at least, nauna na yung spiritual food na inyo pong tinanggap kanina. Okay po? Sige po. Yan. Okay. And then, yung kids, ganun din. Bible po ang matatanggap po nila. Okay. Sana mga kids, yung Bible na yan, i-share nyo sa mga kasama nyo sa bahay at sa mga kaibigan nyo. Okay?